Kung first time mo dito sa channel, welcome. Dito pinag-uusapan natin ang pera, motivation at mindset. Lahat practical at madaling sundan. Kaya kung seryoso ka sa pagbuo ng yaman at financial freedom, isubscribe mo na to para hindi ka mahuli sa susunod na videos. Habit number 1, nagbabayad muna sila sa sarili nila. Ang mayayaman, inuuna nila ang savings bago gastos. Para silang may automatic na bill, pero ang binabayaran nila ay ang sarili nila. Imbes na kung ano ang matira, saka lang mag-iipon, sila ay nagsisave muna, tapos saka gumagastos sa natira. Halimbawa, kung kumikita sila ng 50,000 piso, automatic na nilalagay nila 10,000 piso sa investment or savings, bago pa man gastusin ang iba. Ito ang sikreto kung bakit tuloy-tuloy silang nagkakaroon ng yaman. Habit number 2, palagi sila nag-i-invest, hindi lang sila basta nag-iipon, pinagtatrabaho nila ang pera nila. Imbes na nakatambak lang sa bangko, ini-invest nila ito sa stocks, real estate, negosyo o index funds. Ang sikreto, consistency. Hindi nila pinipilit hulaan ang market. Regular lang silang naglalagay at hinahayaan ang compounding na magparami ng pera nila. Tandaan, ang perang nakatingga nababawasan ng inflation, pero ang perang ini-invest lumalago. Habit number 3, tinututukan nila lahat ng galaw ng pera. Ang malaking kaibahan ng mayaman at karaniwan, awareness. Alam nila eksakto kung saan napupunta ang pera nila. Income, gastos, pati net worth. Hindi ito pagiging kuripot. Ito ay pagiging responsable. Kapag alam mo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali kang makakapag-cut ng unnecessary na gastos at mailalagay ang sobra sa investments. Sabi nga, what gets measured gets managed. Habit number 4, iniiwasan nila ang masamang utang. Hindi lahat ng utang masama, pero ang mayayaman, iniiwasan ang maling klase ng utang, gaya ng credit card debt, payday loan, o pagbili ng luho na hindi nila kaya. Sa halip, ginagamit nila ang tinatawag na good debt, utang na ginagamit para bumili ng assets na tataas ang value, tulad ng bahay o negosyo. Ang mahirap, bumibili ng liabilities. Ang mayaman, ginagamit ang utang para bumili ng assets. Habit number 5, namumuhay sila sa ilalim ng kanilang means. Magugulat ka, karamihan ng tunay na milyonaryo, hindi mo mahahalata. Simple lang ang sasakyan, normal ang bahay, at hindi puro brand ang suot. Bakit? Dahil mas mahalaga sa kanila ang paglago ng yaman kaysa sa pagpapakita ng kayamanan. Kapag mas mababa ang gastos kaysa sa kinikita, lumalawak ang gap. At sa gap na yon, nabubuo ang yaman. Habit number 6, patuloy sila natututo. Tungkol sa pera, lifelong learners ang mga mayayaman. Nagbabasa sila ng books, uma-attend ng seminars, nakikinig ng podcast, at nakikipag-usap sa kapwa financially smart na tao. Alam nila na ang pinakamagandang investment ay yung sa sarili, skills at knowledge. Kada bagong ideya na natutunan nila, pwedeng magbukas ng income stream o makapag-protect ng pera nila. Habit number 7, marami sila income streams. Hindi lang sila umaasa sa iisang paycheck. May iba't ibang pinagkakakitaan, negosyo, renta sa property, dividends, online business, at iba pa. Kaya kahit mawala ang isang source, stable pa rin ang buhay nila. Alam mo ba na ang average millionaire may 7 streams of income? Kaya habang maaga, simulan mo na ring buuin ang sayo. So alin sa 7 financial habits na to ang sisimulan mo ngayon? Ang pag-save muna bago gastos? O ang paggawa ng multiple income streams? I-comment mo sa baba. At kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na to. Tandaan, hindi overnight ang yaman. Nabubuo ito sa consistent na habits. Simulan mo ngayon at pasasalamatan ka ng future self mo.